Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Kita ang pinsalang idinulot ng bagyong Uwan sa ilang lalawigan sa Hilagang Luzon. Chris, saang mga lugar yan? Connie, matindi ang naging epekto ng bagyong Uwan sa coastal areas sa La Union. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Good morning. Apektado ngayon ang daan-daang pamilya matapos na maranasan ng storm surge sa ilang coastal town dito ngayon sa probinsya ng La Union. Sa bayan ng Agoo, nasira ang mga kubo, ilang kabahayan dahil na rin sa matindi at malakas na alon sa baybayin. Nasira din, Chris, ang ilang mga bangka dahil sa lakas ng alon sa dagat. Sa monitoring ng PDRRMO, aabot sa halos 1,000 na bahay ang nasira. Meron pang mga bahay, Chris, na kung saan ay pinasok na ng buhangin. Mahigit sa 20,000 na individual ang inilikas sa mga evacuation center. Karamihan sa ngayon ay nasa mga evacuation center pa rin. Wala pa ring supply ng kuryente sa halos lahat ng bayan dito sa probinsya ng La Union. Tuloy-tuloy din ang isinasagawa naman na clearing operation at restoration sa supply ng kuryente. Patuloy assessment ng provincial government, ganoon din ng iba't ibang local government units para maibigay din yung assistance sa mga apektadong residente. Samantala, Chris, update lamang ako dito sa aming kinaroroonan sa may Sitio Tawi-Tawi sa may Barangay Poro sa bahagi naman ng San Fernando City, La Union dahil ayon sa mga barangay officials, Chris, ay nasa mahigit 100 na kabahayan ang nasira. Ito yung mga bahay, Chris, na nasa aking likuran. Nasa mahigit 100 na bahay ang nasira dahil na nga rin sa lakas at taas ng alon sa baybayin o dahil sa storm surge. Bukod sa bahay, Chris, ay nasira din yung bahagi ng kanilang kalsada. Makikita natin yung kalsada nila ay talagang nagkaroon ng problema yan. Yan yung concern ng mga barangay officials dahil in case na mayroong mga emergency ay hindi agad makakapunta rito yung mga emergency vehicle dahil nga sa nasirang kalsada. Meron ding tugboat na mula sa dagat ay sumadsad sa kalsada dahil sa lakas at taas ng alon sa baybayin. Ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Integrated News.